Tanging hiling lang nila po ay kahit kunting tulong po ng pagkain po. Yun ang pinakamahalaga sa kanila ngayon mga idol. Kasi wala pong silang pinagkukunan, walang trabaho si tatay. Dito po sa pabahay na ito ng gobyerno ay nakilala ko po yung pamilya nila tatay Rayon Nakman. Alamin natin yung kanilang sitwasyon dahil ito po ay dinulog sa atin ng isa nating kaibigan. Nakita nyo naman yung kalagayan ni Kuya Aaron. So alamin natin ito, video na ito. So ako po si Clifford Gaddy at ito ang ating kwento. Tara. Dito po sa maliit na papag na ito ay makikita natin si Kuya Aaron. Si Kuya Aaron ay may karamdaman na simulat sa pool ng kanyang kapanganakan ay kanya na pong pinaglalabanan. Tanging kasama niya lang sa buhay at sa kanilang bahay ay yung dalawang matanda na kanyang lolo at lola. Sa papag na ito, dito na rin siya kumakain, umiinom, natutulog, naliligo, at syempre dumudumi. Dahil hindi na po siya kayang buhatin ng kanyang lolo at lola dahil may pagkamatanda na rin ito at may mga iniinda na ring karamdaman. At itong maliit na electric fan ang nagiging kasangga ni Kuya Aaron dahil yung kanyang papag, mga idol, kung nakikita nyo ay marami na po itong butas at hindi na po nila kayang ipagawa. Sa katabi ng papag ni Kuya Aaron ay makikita natin yung kanilang likuran. Marumi, malamok, at maraming gagamba. Dahil hindi na po ito nila kayang linisan nila tatay at nanay dahil nga po sa kanilang katandaan. Si nanay ay nasa 68 years old na at si tatay naman ay 73 at talagang senior citizen at may iniinda pang karamdaman sa kanyang paa. Sadyang napakahirap na kanilang sitwasyon. Butas na bubong at di naman lang nila mapagawa yung kanilang likurang bahagi. Dahil nga po wala silang ibang kasama sa bahay. At sa labas naman ng kanilang bahay ay dito na rin sila nagluluto. So magandang hapon po sa inyong lahat mga idol. No? Nandito po tayo ngayon sa bahay nila nanay, nila Kuya Aaron. No? At alamin natin yung naging buhay ni Kuya Aaron simula nung pagkabata niya hanggang sa ngayon. No? So nakita nyo naman yung sitwasyon niya na pinakita natin sa inyo kanina. So Nay, ilang taon na si Kuya Aaron? 23, mga 24, iyan na nga. Mag-December pa. So ngayong December, magte-24 na si Kuya Aaron. So ano yung tawag sa sakit ni Kuya Aaron? Simula ba pagkabata niya ganyan na yung sitwasyon niya? Alam niyo ba, may idea ba kayo kung anong tawag sa sakit na ni Kuya Aaron? Wan man, ang dumalas pipinanirin hiya. Pipinanuso. So yung mga idol no, medyo hindi rin alam ni nanay kung anong tawag sa sakit. Di man nakakalingkod, di man nakakayakan, idabudla. Hindi po alam ni nanay, wala po siyang idea about po sa sakit ni Kuya Aaron. Nasaan na po yung magulang ni Kuya Aaron? Yan. Ito hakuan. Kaya nakikinasakit diha. Yung lalaki, yung babae. Yung nanay niya. Yung nanay. Sa Manila, hindi Lolita. Lolita, ano po? Sa Banyaw. Yun, so Lolita sa Banyaw, kung napapanood mo yung video na ito, ayan, ito po yung kalagayan ng anak mo. Baka naman po maisipan mong puntahan o makausap man lang si Kuya Aaron. Pwede mo akong i-comment dyan sa video na ito or pwede mo akong i-private message. No? Handa po tayo makipagtulungan para makausap niyo po sila namin. Yung tatay ni Aaron, asan? Ito hakuan, Paraiso. Oray, mangyapit pagkabuhi. Dili sa Maygan Manila, ang Paraiso. Basay. Kaya nakikinasakit mangyapit yun. Kasi ang pagbayain ni Lolita,
kaya pinasakit ito nga iya tatay. Pati mahi kami nagmangit yun. So yung mga idol, sabi po ni nanay, kay hiwalay na daw po yung mga magulang ni Kuya Aaron. So complicated po, malalim na usapang pampamilya po yung nangyari. Kaya nagkahiwalay po si nanay ni Aaron at saka yung kanyang tatay. So ngayon daw po mayroong din pong iniindang sakit yung tatay ni Aaron, kaya hindi siya nakakapunta rito. Ayun. So paano yung 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 pagdumi ni Kuya Aaron, kasi kung makikita natin yan lang po siya sa papag nakahiga. Paano po yung pagkain niya? Pagdumi, pag-ihi, pagpaligo, ano yung ginagawa? So pag dumudumi siya, dyan lang din. Yun, so mga idol, no, sabi ni nanay, sa papag na yon, doon na po dumudumi si Kuya Aaron, doon na po lahat, mga idol. Talagang yung papag na po, yung naging kasama ni Kuya Aaron, no, sa mga nakaraang taon. Ano yung kabuhayan nyo na yun? Minan lang ako nakukuha ng pagkabuhi. May kuuma, niluag kay ako man na din naman nakatrabaho. Ay mga idol, no, kilalanin muna natin si nanay. Ano pala pangalan mo? Erlinda Nakman. Erlinda. Yan, si nanay Erlinda Nakman, na isa daw po, nagtatanim-tanim na lang daw po sila ng mga gulay-gulay. Yun na lang daw po yung pinagkukunan nila ng konting pagkain. Sa isang buong araw na nakakaraos naman kayo na yun. Oo, kasi may manlalahatag may nakukuha ng iba, may manlahatag. Yun, so kahit pa paano daw mga idol, nakakaraos naman daw po sila nanay at tatay. Si tatay, ano nga palang pangalan ng tatay? Sergio Nakman. Yun, si tatay Sergio Nakman. Ilang taon na kayo nga pala? 63 na ako. 63 si tatay. 74. 74 mga si tatay. Nag-uuma din si tatay. Yan na, maluya na. Ikaw na lang baga mga idol, no, mayroon din pong iniindang karamdaman na kayo si tatay, dahil na rin po sa kanyang katandaan, at si nanay na lang po yung gumagawa ng paraan para po sa kanilang pang-araw-araw. So nakwento nga sa akin ni nanay na minsan isang beses lang po sila kain sa isang araw. Yung mga ganong sitwasyon, mga idol, napakahirap po yun, lalong-lalo na kay Kuya Aaron. Yan. So kung nakikita natin si Kuya Aaron sa likuran natin, ayun po, ganun po kahirap yung kanyang sitwasyon. So nay, ibibigay ko po sa inyo yung pagkakataon na manawagan at makahingi ng kunting tulong sa mga idol natin, kaibigan na nanonood sa atin. Ko siya ay anak mo. Bully. Hindi siya na pera. Nahihatag nyo ang Ako, Erlinda Nakman. Nag-aaro ako ng sa inyo. Kay nagpupuli kami. Yan ang maadlaw. Nakausala kami pa nga payda kundiri. Luma ng kaon ng damo. Iyo na. Mabuligan na kami. So yung mga idol, no, at narinig po natin yung pakiusap nila nanay at nila tatay. Yung nga, sabi nga niya po sa atin na yung kinain lang nila ngayong araw na ito ay luma daw. Yung root crops, mga idol. So papakita ko sa inyo kung ano yung kinain lang nila ngayong araw na ito. So ang hiling lang nila po ay kahit kunting tulong po ng pagkain po. Yun ang pinakamahalaga sa kanila ngayon, mga idol. Kasi wala pong silang pinagkukunan, walang trabaho si tatay. Hirap na po siya maglakad dahil meron na rin po siyang karamdaman sa kanyang paa. Si nanay na lang po yung gumagawa ng paraan na makahanap ng kanilang makakain, at may edad na rin po si nanay. Ayun, sa mga kaibigan natin dyan na may mabuting puso, sana po kami po ay matulungan sa sitwasyon na kinakaharap ngayon nila nanay.
sa kunting pagkain lang po na kanilang hiling, sana po kami ay mapagbigyan. At nanawagan po kami kay Ma'am Lolita Sabanyaw, sa nakakakilala sa kanya na nakakapanood ng video na ito. So sana makarating po yung panawagan namin na sana po ay maalala nyo na mayroon po kayong anak dito po sa Samar na nangangailangan po ng inyong paggabay at tulong. So sana po kahit sa kunting tulong na ipapaabot mo sa iyong anak ay malaking tulong na po yun. Pero palaki na nanay na sila po yung nag-aalaga ngayon sa anak mo. So Ma'am Lolita, sana po ay kausapin niyo po ako, or kung may katanungan po kayo Ma'am Lolita, or kung gusto niyo po akong makausap, pwede niyo po akong i-private message dyan, mag-comment po kayo, at para mapahatid po natin yung tulong para sa anak mo. So yung mga idol, no, at kitang-kita naman po natin kung gaano kahirap yung pinagdaraanan ngayon nila Nanay Erlinda, no, nila Kuya Aaron, no, na wala po talaga sila, na tanging yung kanilang pinagkukunan ng pagkain, yung root crops, o umaasa na lang sila sa mga magbibigay po sa kanila ng pagkain. So kumakatok po kami sa inyong mga puso, mga idol, na sana po kami ay mapagbigyan, na sa kunting hiling nila Nanay Erlinda at ni Kuya Aaron, na sana po ay sila ay ating mapagbigyan. So ako po si Clifford Gadi, at ito ang ating kwento.